Barbie. Kasi nung nirelease yung teaser, ang dami reactions ng mga tao na yung range mo daw from comedy to intense drama. So, can you share us yung process or yung mga naging, yung pwede mong i-share sa pag-shift from yung mga different emotions? Um, um, it was very challenging. Kasi yung timpla, na iba kasi yung nag-shift, iba yung pinagsasama mo in one emotion eh. May mga eksenang ganun si Direk Ivan sa akin na ako naman bilang pinagkatiwalaan talaga hanggang sa abot na makakaya ko kung ano naman ang in-order sa akin. I try to deliver really. Siguro lagi ko lang tinatandaan na dahil lahat po kami ay winan-on-one ni Direk Ivan before kami mag-script reading. So bago namin mabasa yung script as a group, kargado na kami kasi alam namin ang gusto niyang mangyari. Alam na namin yung vision niya. And so with Cherry, sabi niya, all-out comedy to, Barbie. As in, wild comedy. Pero, punong-puno to ng puso. So yun din ang ginawa ko, na kahit nagpapatawa ako, yung eksena sa hagdan, totoo yung emosyon. Kahit ang atake or ang scene objective is supposed to be funny, where I'm coming from emotionally should be real and coming from a place of truth lagi. Yun, ganun po. Thank you. Thank you. Kay Direk naman, Ivan. Can you share lang, kasi ang dami ng, binigyan mo sila ng liberty to ad-lib, di ba? So, paano nag-evolve yung script from first draft to final product? Ah, well, ang process ko kasi as a director, especially kapag ako yung isa sa mga writers o isa sa mga bumuo ng screenplay, importante sa akin na maihiwalay ko yung pagiging writer at pagiging director. You cannot just rely on the script na sinulat mo kasi ibig sabihin nun, hindi ka naging director, ginawa mo lang yung guide, ginawa mo lang sinunod-sunod mo, ganyan. So, iba yung hat ng pagiging director, especially kapag after ng script reading, marinig mo na yung mga actors mo, makikilala mo na yung mga strengths nila. So, kailangan as a director, ma-enhance mo o matulungan mo sila or maibigay nila sa'yo yung strengths na yun. So, I made sure na hindi lang basta guide lang yung, kumbaga guide lang yung screenplay. Pagdating sa set, it's a different field, kumbaga. And for some reason, ito yung set na nagbigay ako ng freedom. Kasi kasi like I've worked with some of them before, hindi ako ganun ka-freeing. I'm a Virgo, no? So I'm a bit anal. So I'm very I want this, I want that. No, medyo ganon ako. Pero for this one, I also had to let myself be free. Because that is parang kumbaga kung si Zendaya nagme-method fashion sa red carpet. Parang importante din sa akin na sinasabayan ko kung ano ba yung kwentong kinukwento namin. And it's the movie is about freedom. It's about the power of choice. Na importante sa bawat tao na meron kang pagpipilian regardless if it's you agree with them or not. Ang pinaka point kasi is dapat lahat ng tao merong choice. So nung ginagawa namin yung movie, I had to trust talaga my actors. I have to trust everyone kasi yun yung hinihingi din ng kwento. At after nung first day, nakita ko na sila na riot na sabi ko, yan to. Notes na lang ako eh, pag kunyari, mas more of blocking lang eh. Parang, Barbie here, ganyan, okay. Balik na ako sa monitor. Pag may mga tanong sila, doon ako pumapasok. If meron akong suggestion, yun nga yung sinabi ni Kalin na bulong. So doon lang ako pumapasok na dumadagdag pa sa... Ang usually nabubulungan ay actually lahat. Si Sasa, mostly. Si Sasa yung nabubulungan. No? But yun yung pinaka-difference I guess from the script to directing
directing it this time. And it was also a freeing experience for me dahil very control freak ako minsan. Pero ito yung, nandun pa rin yung pagko-control, pero mas sa timpla. If kunyari over-bordering na ba sa, kunyari, masyado na bang malaki yung movement, babawasan natin, masyado bang under, taasan natin ng konti. Mas ganun lang siya. Pero yeah, it's a nice process din na naiba sa mga process ko before, because when you have brilliant actors, you really have to give them the trust. And yun, I strongly believe tama yung naging proseso. Compared dun sa mga ibang mga kwento na nagawa ko na minsan kailangan kasing kontrolin. So pero dito, dahil all out comedy, go all out tayo. Thank you. Thank you so much from Pelikula Mania. Nas, thank you. Okay, next up, we have Jed Macaraya. Hello, Jed. Macaraya. Congratulations po, Direk, to the cast and to Regal. So yung question ko is for Direk Ivan. So for this movie po, since you're the main visionary of this film, what do you think is the most special or what you can consider cherry on top scene of this film? Scene? Literally on top? Which scene? Hindi ko alam kung pwedeng ikwento. Pero for some reason, it's an all-out comedy. But gustong-gusto ko din yung mga parts na tahimik. Kasi very all-out nga. Makikita mo maingay, it's very loud. But when it gets quiet and intimate, yun yung nagugustuhan ko. Kasi mas mahirap. Ewan ko, for me, mas nahihirapan ako pag kailangan like very serious yung tone. So there's this one scene na I guess yung, sa trailer naman, yung nakita ni Cherry si Jude with another woman. Because I remember Barbie and I really had was it a long talk, no? It was a long talk about paano namin. Oo, it was a long talk kasi yun yung inciting incident, no? You saw your husband cheating on you. Like literal, na nakita mo siya. And sobrang ganda nung kwentuhan na yun na paano namin i-approach yung eksenang yun. And ang ganda ng mga ideas ni Barbie. Tapos sobrang sumaswak din yung ideas ko. So, yun. Siguro yun. Favorite ko and Cherry on top yun. Because literally, like Cherry I saw Cherry fully in control of her own emotions. For the first time, nabigay niya yung gusto niyang sabihin. Especially after kasi ng eksena niya, merong pang isang eksena na isa din sa mga paborito ko. Kasi, basta yun. Basta yun. Doon mo makikita, especially si Barbie, like, there was a moment na nakatulala lang ako, pinapanood ko lang siya. Sabi ko, sorry po lang. Tapos sabi ko, galing. Like, napangangako dun sa binigay niya na sobrang, ang lagi ko kasi sinasabi is, if I predict your choices, it doesn't mean it's wrong. It's because yun yung feeling mong tama. Pero kapag hindi mo napipredict yung choice ng actor, yun yung parang ecstasy ko as a director. Yung parang hindi ko siya naisip, pero ay okay yun na. Parang gano'n. Si Barbie mahilig mag-surprise. Yung mga choices niya as an actor, minsan parang, paano niya naisip yun? I mean, as a director, akala ko unpredictable na yung choice ko, pero may mga choices siya na parang, baliw. Baliw. Parang gano'n. And yun. I guess. Yun yung pinaka-cherry on top, I guess. Nakapag-post ng Kwento na.
Madaming mga set pieces kasi syempre it's a comedy, no? So marami talagang mga set pieces na I hope na paglabas nyo ng sinihan, maaalala nyo itong eksena to. May particular scene na feeling kong yun ang pag-uusapan talaga. I feel. Right, Khalil? Thank you po. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Hindi na siya tatakbo, buti na. Hello guys. Ang tanong ko para sa mga cast, what's the craziest thing you did for love? Let's start with Sasa. Oh my God!